isang mundong umiinit, pwedeng maging kalaban ang tubig. Isa kasi sa mga pinakamarahas na epekto ng climate change ang pagtaas ng tubig dagat. At ang mga lugar tulad ng Maynila, Cavite, Bulacan at Pampanga ay maapektuhan. Maaari silang malubog sa baha sa 1 metrong pagtaas ng tubig dagat. Ang manifestation ng climate change yung pagtaas ng temperatura. So, yun yung umiinit din ng tubig. So, nagkakaroon ng pag-expand. Dahil pag nainitan ang tubig, parang lumalaki siya. So, kaya tumataas ngayon ang level. Ayon sa mga siyentipiko, tinatansya nila nga abot sa halos 2 talampakan ang pagtaas ng tubig dagat sa taong 2009. Tila maliit lamang ito, ngunit dahil patuloy ang global warming, bumibilis din ang pagkatunaw ng yelo sa polar regions. At ang mga natunaw na yelo, sa dagat din ang bagsak, kaya lalo na namang tataas ang tubig dagat. 13,500 years na ang nakaraan mula noong huling beses na tumaas ng 1 degree ang temperatura ng mundo. Umabot daw noon sa 6 na metro ang itinaas ng tubig dagat. Kaya malaking banta sa Pilipinas ang sea level rise na bunga ng global warming. Marami kasi tayong baybaying dagat. Umaabot nga ito sa 34,000 kilometers. Katumbas na ng circumference ng buong mundo. Kabilang sa maaring madamay ang mga lugar sa baybayin ng Manila Bay. Kasi sa Manila Bay, kitang-kita natin, mula nung 1948 hanggang 1963 ay mga 2 milimetro lang ang itinataas niya kada 1 taon. Pero pagdating ng 1963, tumaas ito ng 20 milimetro. O itong isa ay umiinit yung tubig, kaya nag-expand. Pangalawa, lumulubog naman yung lupa. Kaya parang doble ang epekto. Ang resulta nito ay ang pagbaha. Nitong mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang dumadalas at lumalawak na pagbaha sa mga lugar na malapit sa Manila Bay. Para sa marami sa atin, malaking perwisyo ang dulot ng mga pagbaha. Pero paano kung maging permanente ang baha sa ating buhay? Posibleng maging ganito ang sitwasyon kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig dagat. At nararanasan na nga yan ng mga residente dito sa Artex Compound sa Panghulo, Malabon. Paglubog daw ng lupa ang pangunahing dahilan kung bakit daw nagkaganito ang Artex. Pero di may tatangging na kapag papalala ng baha ang pagbuhos ng ulan at patuloy na pagtaas ng tubig dagat. Ang unang manifestation kung bakit alam natin na yun ay dahil sa pagtaas ng tubig dagat, wala namang ulan. Meron silang baha. So, ibig sabihin, ang tubig galing dyan. Malayo na ang nararating mula doon sa Pampang talaga. Dating textile factory ang Artex noong 1970s na may pabahay pa sa mga manggagawa nito. Dati pa talaga bumabaha na. May mga flash flood. Kaya lang palibasa may operation, ayaw ng kumpanya na siyempre mapiktuhan yung operation. Meron silang mga gamit o kapamaraanan para i-pump out ang tubig. Kaya maintained siya. Nang magsara ang Artex noong 1989, nagtulong-tulong ang mga taga rito para maipagpatuloy ang pumping station. Pero sa paglaon, hindi na rin nila nakayanan ng gastusin. Itinigil na nila ang pambobomba ng tubig baha noong 2005. At mula noon, hindi na naging tuyo ang lugar. Ngayon tanggap na ng mga taga-Artex na bahagi na ng kanilang buhay ang baha.
Kalsada ang bahaging ito ng Artex compound, pero ngayon, mga bangka na lang ang dumadaan dito dahil ito na ang kanilang pangunahing sasakyan. Pagbabangka na rin ang naging kabuhayan ng maraming tao dito. Ang mga taga-Artex kahit sa simpleng pagbili sa sari-sari store, nagbabangka sila. Ang iba naman nakahanap na ng paraan para bilhin ang kanilang pangangailangan. Kapag bumibili, maraming bahay dito ang nagkabit na ng mga tali sa kanilang kalapit na tindahan para dito na lang padaanin yung kanilang mga binili. Na, ito ba yung tinapay? Bibili ka, kailangan may bangka pa. Para kapag wala kang bangka dyan at may tubig, parang putol yung isang paa mo. Dahil hindi nakakalaro yung mga bata. Mga 2,000, meron pa yun. Meron pang minsan. Pero nitong parang nag-steady na yung bata. Sa katotohanan, bagsak na, di ba? Pero dinibide namin. Yung prosupio yan, sa loob yan eh. Inilabas namin, nilagyan namin na parang altar. Para ma-revive lang yan. Buhay pa rin ang simbahan ng Artex. Pinagtsatsagaan na lang namin. Tapos, isa pa, wala kami pambayad sa bahay. Oo, kaya pinagtsatsagaan na lang namin. Kahit ba, basta may bangka lang, okay lang. Sanayan lang yun eh. Posible kaya ang baha sa Artex, dry run lang para sa isang hinaharap na lubog sa tubig? Kung labis-labis na tubig ang pinoproblema ng mga taga-Artex, sobra-sobrang buhangin naman ang nagpapahirap sa mga taga-Noveleta, Cavite. Ito po yung tindahan, dito po ako dati bumibili. Gawa po yung pag lumalaki ang tubig, tapos yung sumasama yung buhangin. Ganito na po siya nangyari hanggang sa sinara na lang po. Ang buhangin na nagbaon sa maraming kabahayan dito ay dala raw ng malakas na paghampas ng alon sa dalampasigan. Ay marami hong nagligasan dahil sa lakas ng hangin. Natakot po kami dahil siyempre ang laki-laki na ng alon lampas na sa bahay namin. Tambak na nga ng problema ang mga taga-Noveleta dahil sa naiipong buhangin sa lugar nila. Nanganganib pa ang lugar na lumubog sa permanenteng baha. Konting taas na tubig po, nandoon na po sa silong ng bahay namin. Pinapasok na po kami ng tubig. Maski wala siyang bagyo, anuman, laki lang ng tubig, nasa silong na po namin ng tubig. Sa harap ng banta ng nagbabagong klima, ano pa nga ba ang maaaring gawin ng mga taong naninirahan sa tabing dagat? Ang mga taong naninirahan na dito sa gilid o sa coastal area, hahanapan ng lugar na kung saan sila pwedeng makapamuhay. Importante rin na kung doon sila maninirahan, meron silang pagkakakitaan. Itong usapin ng climate change ay hindi lang tungkol sa mga physical na pagbabago, kundi yung sa social. Ganito karaming basura ang tinatapon ng bawat Pilipino sa isang taon. Mahigit sa 60 malalaking garbage bags. Kung ang bawat Pilipino ay magbabawas lang ng 6 sa mga ito, may liligtas natin ang kagubatan na kasinlaki ng Maynila, Navotas at Caloocan. Dati, mahigit 30 ektarya ang sakop nito. Pero dahil unti-unting kinain ng dagat ang lupa, mula sa mahigit 30 ektarya, ngayon, 3 ektarya na lang ang barangay.